Take a look. O diba? Ano yun? Ba't may towel doon sa ilalim? Wala silang telepono. Asan yung telephone? Hello po. Sa ano po, wala pong laman yung dispenser niyo ng mga shampoo at conditioner. Ay, ang ating hairline. Medyo wet look tayo guys. So anyway, hello guys, it's me again, Mark Paragas, and nandito pa rin tayo syempre sa Boracay. Kakarating nga lang natin, di ba? Pangalawang vlog lang. So for today's video guys, I will give you a tour sa ating magiging accommodation, which is the Jinjang Inn. Dito lang yan sa Boracay Station 1. Katapat ng Metro Bank, RCBC, tapos Astoria Boracay. May Astoria Boracay sa likod. Tapos meron na siyang shortcut guys going to the beach. So sabi ko sa inyo kahapon na nakapag-stay na kami dito 2 years ago with my family. Kaya mas nagustuhan namin itong accommodation. Parang wala nang ang daming ek-ek yung hotel. Ayan na agad. Tingnan nyo. Ito yung pinaka-lobby nila, tsaka pinaka-mini restaurant. Kung may breakfast kayong kinuha, ayan. Tsaka kayo magche-check-in. Tapos, hagdanan, ayan yung mga rooms. Dito kami nakastay dati. 3 rooms kami. Isa dito sa baba, dito kami, ng family ko. Tapos dalawang pamilya sa taas. So, ayan yung mga rooms sa taas. Tapos, ang maganda dito, meron pang water dispenser every floor. Meron dito, tsaka meron din sa taas. Ay, thank you kuya. Kaya anong oras ang check-in? 2 o'clock. Oras na ba? 1, sound out. Madalas ba kuya? Opo. Sarap dito aircon. Ikaw lang mag-isa bantay? Dalawa ko. Okay. Thank you. Ayan. Isa sa mga nagustuhan namin dito, mababait yung mga staff. And again, this is Jinjang Inn, Station 1, Boracay. Meron mga Jinjang Inn din sa atin guys, sa city. Hindi ko lang na-try, pero dito sa Boracay, na-try namin. Nakita ko kasi sa Agoda guys, mataas siya. Pero nag-book tayo. Nag-book tayo sa Klook guys. Wala nga lang biro, sa Klook ako nag-book. And syempre, ginamit ko yung promo code natin, Mark Paragas Klook, for instant discount up to 5 times use per account. And hindi lang hotels guys ang meron sa Klook, again and again and again. Baka first time yung nakita tong video natin. So if you want to book any tour, any water activities dito sa Boracay, or any tour sa ibang bansa, hotel, airport transfer, activities, SIM card, yeah, travel insurance, pwede. You can use my promo code again, Mark Paragas Klook, with welcome drinks, orange juice. Maaga pa naman guys, 1:10 pa lang. Tsaka aircon naman dito. Pero sabi na nawalan daw ng kuryente. Hindi pwedeng mangyari. Pag natutulog tayo, bonggang pawis to. Tapos papakita ko sa inyo yung room. Sobrang simple lang guys nung hotel, ng room. Tsaka safe naman, kahit sabihin natin pagdating yung pinto nyo na agad. Syempre bibigyan ko kayo ng mga safety tips. Magkakaroon tayo ng vlog guys, yung mga things to bring pag nagbe-beach kayo, lalo na dito sa Boracay. So refreshing! Sarap! Ang lamig. A few moments later. Ay, okay na. Tama po yun. Dito muna tayo. Naghihintay pa tayo guys ng room natin kung magiging available na agad-agad. Tapos, nawalan kasi ng kuryente. So ngayon generator na lang. Nag-lunch na ba tayo? Ay hindi, breakfast pa lang tayo guys nung hindi ko siya napakita, pero nag-breakfast tayo sa Uncle John sa may airport. So guys, ang standard check-in dito sa Jinjang ay check-in for 2 PM, tapos standard check-out naman is 12 noon. Ayan kung gusto niyo pumunta kung saan-saan tapos mag-tricycle lang, i-try, labas lang kayo, di ba? Napaka-convenient lang. Tapos sabi ko nga sa inyo, papakita ko yung daanan going to the beach. Wala pang 2 minutes guys, nasa beach na kayo. Pwede rin kayo manghiram ng beach towel kapag pupunta kayo ng beach. Basta solid nyo lang agad after. And then, hindi ko lang alam kung may breakfast sila. Ay, alam ko meron. Hindi lang kami kumuha before, pero a la carte, ganon. Welcoming yung mga staff dito. Magkakaibang staff na yung dumadaan, nag-good morning sa akin. Tapos naka-smile. Nakakatawa, diba? So yung isasabi ko sa inyo na kahit mga ganitong like hindi siya talaga 5-star hotel, 4-star hotel, pero yung service, di ba? Yung mapipil mo talaga na, okay, mababait yung mga tao dito. Welcome, yung gano'n, kasi may mga, aminin nyo, may mga hotels pa rin talaga
not only here in Boracay, pero may mga hotels na around the Philippines, like within the Philippines, na may mga white privilege talaga na ina-apply. Yung mababait lang pag foreigners, mababait lang kapag, alam nyo na. So, sa mga ganun. Kaya bumabalik-balik talaga ako ng Boracay, guys. Kasi gusto ko parang ito yung pinakapang-unwind ko talaga sa mga grabing pinagagawa natin sa ibang lugar, sa ibang bansa na pag nagbablog tayo. Ito na yung pang-unwind ko. Pero at the same time, nagbablog pa rin naman tayo para maging productive. Napansin nyo ba, pumayat akong konti? Paano masabi? Pumayat ba ako? Kasi, di ba, after ng Vietnam natin, puro pagod. Tapos nagbabalik na akong mag-gym. Nagka-cardio-cardio na tayo. Kaya, expect nyo yan, guys. Kakain tayo, lapang, food vlog. Tapos, may gym-gym na tayo in between. Huwag kayong ganyan. Basta dapat maging healthy pa rin tayo. Nag-usap kami ng tricycle driver kahapon na vlog. Tama nga naman kasi may mga nagre-reklamo na napakadaming lumot dito, guys. Kahit every morning nililinisan sana at sana doon din napupunta yung environmental fee na binabayaran ng mga turista, lalo na pag foreigner, doble. 300 ang environmental fee ng mga foreigner. Yun nga lang ang weird. Ay. Nade-distract na naman. Siyempre hindi ko napapakita. Baka sabihin na naman ng iba dyan eh. Charot lang. 125 na. Anong floor, kuya? Third floor ba? Kakasabi ko lang sana hindi third floor. Sige, okay lang. Ito po yung wifi password. Mabilis na ba wifi nyo? Last time kasi wifi. Sige. Pero naka 5G naman, no? Pero dito po malakas mo dito. Dito nga. Assist na lang po ito. Ah, sige, kuya. Thank you. Ano pangalan mo? Christian? Ah, third floor eh. Isa sa mga staff, si Christian. Third floor. Taas. 301. Ayan. Napakataas natin. May kuryente na? Or generator pa rin? Ah, sige. Ay, thank you. Kakasabi ko lang, di ba, sana wag sa third floor kasi wala silang elevator. Eh, ang ending, third floor. So anyway guys, we are now here sa ating room. Siyempre, magkakaroon tayo ng room tour. Nakita nyo na. Pero iba pa rin yung room tour natin, okay? So, let's go! Alright guys, so ito siyempre ang ating pinto. And kahit ganito lang tong in na to, like easy access. Ayan, meron pa rin silang evacuation plan. Tapos, itong labas niya, may, tignan nyo, hindi nyo na kailangan bumili ng tubig. Meron na water dispenser dito. Yun nga lang, third floor. Tapos ito siya. Ito yung area, paligid na rin guys. Tapos meron kayo sariling chairs and tables over here. Tapos merong may view pa rin naman tayo sa room. And actually guys, alam nyo, mas okay na rin sana kahit sa second floor lang. Kasi malamok sa first floor. Tapos yung wifi nila medyo hindi ganun kaganda, kabilis. Kaya syempre napaghandaan na natin. Ang ginawa ko, nag-avail ako ng 5G unlimited data sa Globe. Kasi ganun din yung ginawa natin nung nag-Red Coco in the Boracay tayo. Medyo hindi rin maganda yung internet doon. Kasi kailangan natin mag-upload, mag-edit. Kaya ayun, pinaghandaan ko na. So ganun, dapat prepared. So let me show you guys yung ating room. Tcharan! So kung mapapansin nyo, 2 double beds. This room guys is good for 4 person. Kung may mga pang good, actually good talaga siya for family. Ayan. And alam nyo ba na nakuha ko lang siya ng 2,500 per night sa Klook. And imagine nyo yun guys, kung dalawa kayo dito, tag 1,250 lang kayo. Kahit sabihin natin mag-add pa kayo ng extra head, hindi naman ganun kalaki yung magiging hatian ninyo. Para siguro lalabas tag 1,000 pesos lang kayo. Diba? Merong center table dito, work table. May dalawang lamp, hindi lang gumagana itong isa. Hindi ko makita yung switch. And then, meron dito guys, the only mall in Boracay. Merong mall directory at mag-grocery tayo nang pwede nating i-grocery. Mag-grocery, kala mo napakatagal. Tapos, ayan. In fairness naman, malambot. Ayan o. Yeah, boy. Iba na sa isip. So ayan, dalawa yan, di ba? So mangyari, dito ako pupwesto, tapos dito pwede yung gamit dito since mag-isa lang tayo, yung isa gamit natin, yung isa pagpwestohan nyo dyan. Tapos cabinet over here. Ayan, may safety deposit box.
And then may bathrobe. In fairness, may bathrobe ba? Tapos mga hanger. O, diba? Tapos yung amoy niya, mukhang nagbaygo na sila. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, diba? Medyo malamok. And in fairness, since mataas tayo lugar, mukhang hindi naman lalamokin dito. Tapos meron ditong upuan. Ayan, may trash bin, trash can. Merong fridge. Diba? Merong mugs, may glass, may libre na yung coffee, creamer, and sugar. May TV dito. Hindi ko lang alam kung, Sanyo. So, hindi siya smart TV. So, local channel. May aircon, of course, which I really, really like. May cable ata. Cable siguro. Pwede. So, anyway, ayan. Dalawang chair, kasi pwede kayo mag-work at mag-work dito. Pwede rin kayo mag-work dito. May mga, dito. Drawer. Ayan. Wala naman laman. Ayan, dito yung luggage ninyo. And then, ang ating toilet and bath. Let's look. Take a look. O, diba? Wala pa ngayon. O, diba? Ano yun? Ba't may towel doon sa ilalim? May nakita lang akong towel dito bigla. So, check natin yan. Tapos may trash bin ulit dito. And then, ang ating toilet na may bidet. Syempre, flush. And then, ang vanity mirror. Ito na naman siya. And vanity sink. Tapos may libre na dito. Ay, alam niyo ba, parang wala ko naalalang may libreng ganito last time na nagpunta kami dito. Ayan, may toothbrush. Good for 3 pa nga yung binigay guys, oh. Tapos may soap, 2. May shower cup. May shaving kit, in fairness. Hoy, hindi biro yung nagbibigay ng shaving kit ha. Pang mga 5-star, 4-star hotels lang. Pero tignan nyo, meron dito. And then, ito ang kanilang shower area. May conditioner. Wala lang laman. Tapos may shampoo. Mukhang ano. Wala nga laman, inubos. Hindi nakita ni Kuya. Pero anyway, okay lang yan. Mag-request na lang tayo. Huwag tayong ano. Yun lang ang simpleng bagay. Tapos, may lotion dito. And may hair dryer. Kung ano Tapos may 2 towel. So, kung convenience lang guys, and comfortable place to stay, I guess, okay na to. Ito yung itsura niya, di ba? Okay na to guys. Wala silang telepono. Wait, check natin yung card. Baka through Viber. Tapos guys, susi. O, di ba? So, check natin. Telephone number 0 front desk. Asan yung telephone? Walang telephone. Tapos ang maganda dito, meron na rin siyang number ng police station, hospital, fire department, at saka Department of Tourism. Dapat Department of Tourism tawagan natin. Ay, ito pala, may number sa likod. May cellphone number. Front desk. Sabihin natin sa Department of Tourism, bakit ang mahal-mahal, ang daming pera na pumapasok araw-araw sa Boracay, hindi mapalinisan? Maarte, no? Pero totoo, kung gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan, kahit sa naman bagay, ganyan talaga. So anyway, maliligo lang ako guys. Magre-request lang tayo ng shampoo, conditioner. walang laman. Tapos may towel doon sa ilalim, baka naman tayo mapagbintangan. FBI, open up! Tapos magkukwentuhan tayo ng mga possible chismisan. Chismisan. Actually, natok ako. Anong oras na ba? Mag 1:45 PM pa lang. Ang lamig yung aircon, na sarap. Yay! Mukhang dito ako matutulog. Doon na lang yung gamit ko sa kabila. Para dito meron tayong view. Yan. Ano naman yan? Fixed window na yan guys. Tapos sliding yung pang cover lang yan. O diba? O diba? Message muna natin si Kuya. Tawagan ko lang. 0917 714 0864. Ayan. Hello. Hello po. Sa po? Room 301. Kaka-check-in ko lang. Wala pong laman yung mga yung dispenser niyo ng mga shampoo at conditioner. Okay, thank you. Ayun. Maliligo muna ako guys. Hintay ko na si ate, tapos maliligo ako. A few moments later. Hello guys! Ang fresh! Ang fresh na naman natin.
nakaidlip tayo. Tapos nakaligo na rin tayo. And we are ready actually to go out. To explore yung beach. Para pakita ko sa inyo kung paano pumunta ng beach. Which is, di ba, dito nga tayo sa Jinjiang Inn naka-stay. Part of our hotel tour, guys, is papakita ko sa inyo kung ano yung madalas kong dinadala. Like mga things to bring. Sabihin na natin travel essentials when going to the beach. Okay? I'm so excited. So, syempre guys, if ever pupunta kayo sa mga beach o mga may travel kayo, at least magkaroon kayo ng idea. I think nagawa na natin to nung nasa Vietnam tayo, nasa Da Nang. Pero syempre iba pa rin yung nasa beach area tayo eh. So, ano nga ba yung mga pwede nating dalhin? At saka, sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng i-check in or i-hand carry. Okay? So, ito yung nagamit ko. Nakakalat na siya. Pakita ko sa inyo. Grabe, first day pa lang natin, di ba? So, let's start on this side. Okay, so ito, meron akong pouch dito guys. Ito palagi itong naka-hand carry kasi nandito yung power bank. First of all guys, let me tell you again na Thailand, Hong Kong, nag-implement na sila na bawal gamitin ang power bank during the flight. Pwede siyang i-hand carry pero bawal gamitin during the flight. Sabihin natin pre-flight or during the flight, bawal. Kasi may naging isang incident ata na nasunog yung kanyang power bank habang nasa flight. So yun, iiwasan natin yun. And I think sa Philippines, meron na rin, na-implement na rin nila. Tapos meron pa silang tinatawag guys na bawal na rin dalhin ang mga power bank above 160 or 150 WH watt hour. So bawal na siya guys, mga 150. Actually guys, yung ginamit nila yung watt hour, parang masyado lang kinonfuse yung mga tao. Pero technically, yung mga 150 pataas or 160 watt hour na power bank is ito yung mga 30,000 milliampere. Diba? I think alam niyo naman na bawal talaga yung mga 30,000 pataas na power bank. So yun, kumbaga parang if ever in milliampere na lang, i-convert na lang natin. Ito yung mga conversion. If ever na lang na magdadala kayo ng power bank as much as possible, either 25, 23 or 20 and below. Katulad nito guys, palagi ako may dala 20,000 milliampere at ang kanyang watt hour is 74 watt hour. Ganon. So, medyo na-confusing nung una. Sabi ko, ano yun? Bakit gumamit sila ng watt hour? So, yung pala, nung conversion, chinek ko sa online. Ganon din pala. And then, sa pouch ko kasi meron akong lights dito na kapag nagka-travel ako guys, so may tour ako, inabutan ako ng gabi. Ayan. Oh, may parang ring light ang peg. Pero hindi siya ring light ha. So, all of these guys are hand carry. Tapos meron akong shaver dito. Lahat ng electronic devices ko kasi, yung mga gadgets, nandito sa pouch. Tapos may mic. May mic akong ginagamit sa DJI. Ayan, palagi yan. Though hindi ko naman nagagamit. Ay, wait lang. Nung, I think, napanood nyo sa Da Nang, guys, di ba, na nasira yung aking camera, yung Ace Pro 1. Na nag-glitch siya tapos biglang nag-black screen hanggang sa hindi ko na makita, kaya ang ginagamit ko as basis kung ano yung itsura ko or kung ano yung pinapakita ko is yung phone ko kasi connected siya. Tapos nung bumalik na ako dito sa Pilipinas, may pinuntahan kami na nag-dinner kami somewhere around Araneta City. Ang ending naman guys, biglang nagto-turn on and off mag-isa. So buti na lang under warranty siya, tsaka na-contact ko yung parang pinaka support headquarters ng Insta360 nung may pinuntahan tayong bansa guys. Pinadala ko yung unit ko and I think after 1 week, bumalik na siya. Pinadala na ulit sa akin, brand new, sealed pa guys. Tinanong ko naman kung refurbished or brand new. Sabi naman brand new, tapos bagong serial number, tapos naka-sealed. And unit lang talaga. Kung hindi nyo alam, habang nasa support center yung aking Insta360 Ace Pro 1, bumili ako ng Ace Pro 2. Ginamit ko na siya. And ang ending, mas nagustuhan ko guys yung 2. Yung version 2. Ito yung 1. Nandito pa yung 1, yung unit. Tapos bumili ako ng bagong camera which is yung Ace Pro 2 na which is gamit ko na siya and sobrang nagustuhan ko. Kaya ang ending, pinag-iisipan ko guys kung ibebenta natin to. Unit lang ha, unit lang yung kasama. Pwede ko samahan ng 256 gig pero syempre market value tayo. Okay? I mean kung magkano yung price niya sa market. With battery of course kasi yun naman talaga yung pinaka-default na kasama niya nung binili ko. Hand carry again. Tapos meron ako dito na 1.2 1.2 ba to? Hindi pala. 650 ml na inumin Aqua Flask tumbler.
So ito naman is pwede sa hand carry as long as walang laman. Kasi sa security check hindi siya papayagan kapag may laman. Mga gadgets, palagi yan tinatanong kapag mag-check-in kayo ng luggage kung may gadgets ba sa luggage nyo kasi nga bawal. Actually, hindi siya bawal. Pwede, pero on your own responsibility nyo pa rin kahit if ever may mawala. May nangyaring ganun guys, di ba? May nag-viral. Yung laptop ni Kuya, nilagay niya sa check-in kasi nga over baggage na siya sa hand carry. Allowed naman, tinanong naman siya ng staff na ganun nga, tapos nagpa-fragile pa siya. Pero ang ending, pag uwi niya, basag yung kanyang monitor. So, sino mananagot? Syempre guys, both parties siguro, pero at the same time, kasalanan naman ng owner. Bakit magdadala ka ng over baggage? Tapos, ang tanong doon, paano mo nilagay sa luggage mo yung laptop? Pero parang halatang wala kasi siyang protector. Or mismo ganito man lang, katulad ng, ayan, ganito, bag, laptop bag. Kasi ako guys, nagawa ko na yun, nag-check-in ako ng laptop one time. Meron cover, katulad nito. Ito kasi yung aking personal laptop. So ito yung palagi kong check-in. Hindi naman palagi, twice pa lang, pero safe naman kasi nga may protector, tapos may bag case, kumbaga. And then ang ginagawa ko is nilalagay ko sa, pinapagitaan ko ng mga damit, ganon. Pero kasi parang ang nangyari kay Kuya, imposibleng maging ganon yung basag ng screen niya if ever meron man siyang laptop case or maayos yung pagkakalagay niya, pero mukhang hindi. Kaya kasalanan pa rin ng owner yun. Kaya kayo guys, if ever talaga na pag may hand carry kayo, make sure na 7 kilos lang, huwag kayo pasaway. Tapos pag luggage naman or check-in, sumunod na lang kayo kung ilan yung allowance na binili niyo kasi hindi naman kayo papayagan din pag sumobra kayo. Pagbabayarin pa kayo. So meron tayong lotion. Ito, tignan nyo, hand carry ko to guys ha. Itong lotion is 100 ml. Pag umover na to guys, regardless, katulad nito, wala na masyadong laman, pero 100 ml, pwede pa rin yan. Pero if ever yung lagayan ninyo is 200 ml, tapos pinagpipilitan nyo kunwari na wala nang 100 ml yung laman, mali pa rin yun. Yung bote yung pinagbabasihan nila, yung lagayan. And then, hand carry is itong ating fan na napaka-helpful lalo na pag nasa beach tayo kasi sobrang init. Universal adapter, if ever kasi na marami akong charge all at the same time, kailangan ko pa rin. Tapos yung salamin natin, and then meron akong pang spray sa mouth, ayan yung betadine. Ito pa, yung mga kasabayan ko sa flight, ubuhan ng ubuhan, as in talaga may, alam mo yung may plem. So ayun, pwede to guys sa inyo na spray nyo yung mga bunganga ninyo. Hindi to sa bunganga ko, lalamunan directly ha. So ito siya, ngangal lang, tapos i-point nyo mismo yung pinaka nozzle nya doon sa lalamunan nyo, sa mismong tonsils, ganon. Ganyan. Hand carry lang din yan. Tapos mga charger, mga cords, mga laptop cords, pwede sa hand carry. If ever magdadala kayo ng mga hair dryer, pwede rin yan sa hand carry. May powder ako dito, may lotion, may extra alcohol, pwede yung mga liquids na yan, basta less than 100 ml. Check ko lang yung paligid guys kasi after this, meron pa tayong pupuntahan. Okay, so mabilis na lang tayo. And then, ang mga things to bring here in Boracay. Tcharan! So ito naman guys, mga ano na to, luggage ko. Syempre, check-in na yan. So Lysol, alam nyo naman yun guys, palagi. Spray. Ganyan. Kasi hindi natin alam kung sino yung last na gumamit ng room na to. Though, pagdating naman sa Baygon, yung parang amoy na amoy ko guys kasi di ba nga sabi ko sa inyo last time na nagstay kami dito, medyo malamok pag nasa baba kayo ha. Though nasa third floor tayo, mukhang wala masyadong lamok dito. And then candies, ayan. May pepakwa ko dito para alam nyo na, pag sumakit na lalamunan natin. Spare ng sabon, lotion, syempre, SPF. O, di ba? Nasa dagat tayo. And meron ako sarili guys, goggles. Kasi pag naging snorkeling tayo, gusto ko may sarili ako. If ever man, regardless actually, kung kumuha tayo ng tour na may kasamang snorkeling or wala. Ayan, meron. Kompleto yan. Dito muna nga yan. Tapos, syempre, ang Berocca para vitamin C. And ito guys, may binili ako sa Surplus. Ito para siya nagiging banig. So, pwede kayo mag-picnic sa beach. Diba? So, gagamitin natin yung one of these days. Tapos, syempre, mga shades ninyo. Siya pang araw. And another goggles for swimming pool kasi may pupuntahan tayo na pwede tayo mag-swimming. Pero, nilagay ko na lang siya sa gamit para pag balik natin dito, hindi ko na siya aalalahanin. So, pang swimming pool yan. Meron tayong pandagat. Oh, taray! Tapos, another SPF lotion. Dito ka, ayan. And then, ang ating pang float, pang tubig, pag ginagamit natin yung camera natin. And then, syempre, ang
dry bag. So pag nag-swimming tayo. Tapos ito pa, may mga perfumes ako dito, mga imitation lang to, don't worry. Yan. Tapos ang ating medicine kit or first aid kit, magkasama na yan. Tapos ito ulit ang ating mahiwagang payong. So ito, meron tayong payong regardless kung umulan or hindi. And then syempre ito pa pala. So kasama to, partner nitong dalawa is ating aqua shoes. Oh, ano yan guys ha? Ito is galing Decathlon lahat. So para at least hindi tayo nahihirapan pag naka-slippers. Tapos gusto kong doon tayo sa CR. So kapag nasa dagat tayo guys, syempre meron tayong stick, belo. Tapos syempre mga toiletries natin, napakita ko naman na yan kung ano yung mga dinadala ko. And ang hindi pwedeng mawala sa akin talaga guys is Bactidol. So pag galing kayo sa labas, pag gising, pag uwi, after mag-toothbrush, Bactidol. Pang linis ng throat kasi syempre mga nahahagip tayo mga virus, alam nyo na. Tapos first aid kit at saka medicines. May BioFlu. Kung if ever nasa ibang bansa ako guys, tapos alam nyo nandun din ako, kung alam nyo. Tapos kailangan nyo ng BioFlu. Ayan, meron tayong BioFlu palagi. May Cremil S ako, meron tayong Imodium, tapos meron din ako pang sugat, syempre Betadine, may Agua Oxinada, meron din patches, tapos meron din vitamins of course, meron din ako pang Flanax pag sumasakit yung kasukasuhan ninyo, mga joints, and meron din ako pang galing Thailand ointment for mosquito bites. Tapos Band-Aid. O diba? So pa kayo. Tapos ang hindi mawawala guys pag nasa beach tayo is suka, vinegar. Alam niyo na pag nasa beach, diba madalas may mga incidents na sting or ng jellyfish, palagi tayo may dala. Lalo na kung mag-snorkeling tayo or kukuha tayo ng mga water activities. I think that's it. That's it. Ice cream yummy. Ice cream good. Ay, ito pa pala. May isi-share ako sa inyo Wait lang. Ito, hindi to chismis ha. Mga ano to, nag-share ng mga experiences nila sa mga hotels. Since, pinakita ko sa inyo to, yung hotel natin or yung inn natin, yung accommodation natin ngayon, I think this is relevant. Possible na mangyari hindi lang sa mga nag-share, kundi sa iba. Pwede rin sa akin, basta as long as may alam tayo, at least, alam natin yung gagawin natin. So meron kasi guys nag-share na ang nangyari, I think, I'm not sure kung na-share ko na siya before sa mga vlogs natin, pero daanan ko na lang, okay? Saka na natin pag-usapan yung laglag bala ha, kasi alam niyo naman, bumalik siya, pero ang nangyari, kinasuhan at saka tinanggal na yung tatlong, I think, security officer na nag-check nung about sa laglag bala. So, meron guys, isang hotel, pero hindi dito sa atin. Meron kasi nagstay guys sa Singapore na Airbnb. So, alam niyo naman pag Airbnb, may mga bansa kasi na hindi legit ang Airbnbs. Pero dito kasi sa atin, talamak ang Airbnbs. Pero sa Singapore, we're talking about the Singapore. Ang nangyari guys, nagulat na lang sila. May mga police na kumakatok sa pinto nila. Nagulat sila sa nangyayari, kumbaga. Itong mga polis hindi nakapaghintay, parang sinipa na lang yung pinto hanggang sa bumukas yung pinto nila. Tapos ang ginawa is hinanap agad yung mga passports nila, tapos chinek, and so on. Ang problema pa kasi dito guys, may mga bata, may mga anak, so parang syempre yung trauma, kumbaga parang hindi mo maaalis sa mga bata na questionin kung ano nangyari. Syempre kung natatakot kayo, mas natatakot yung mga bata. So ang nangyari, meron palang isang criminal on the loose. Sakto dun sa area kasi nang pinag-iisayan nila is more on party area kasi siya. Parang nagbigay ng hint ba? Basta ganon, na nandoon sa lugar yung criminal. Hindi ko sure kung anong ginawa or anong kasalanan. So ayun, hanggang ang ending naman is sorry naman yung mga police kasi nga akala nila dun siya nag-i-stay dun sa room na tinutuluyan nila. So ibig sabihin, as much as possible guys, doon kayo sa mga legit na hotel. Kahit sabihin natin maganda pa yung reviews niyan guys. Kumbaga parang basta Airbnbs, medyo ano kaya 50-50 tayo dyan. Pero kapag mga legit na hotel guys, like mga kilalang hotel, hindi ko naman sinasabi mag-stay kayo sa mga Accor hotels. Basta at least marami na nakapag-try, doon na lang kayo mag-stay. And ang problema pa dito, may mga ganoon na pala sa mga reviews
na may mga ganong instances kasi nga yung lugar is parang takbuhan ng mga may kasalanan or criminal, sabihin na natin. Ayun lang. Hanggang sa nangyari, okay naman, kumbaga naging maayos naman sana, pero trauma yung iniwan sa kanila. Ito, sabi niya dito, ako po yung nag-post nung ganitong month regarding sa hotel room namin na pinasok ng mga police at kinuhaan ng photos yung passports namin. Maraming ayaw maniwala dahil wala daw name ng hotel at naka-anonymous ako. So hindi natin papangalanan guys, maganda na kayo. Ayoko bagitin yung hotel dito, mamaya pinaggawa-gawa niya lang pala, diba? Share ko lang yung nababasa ko, okay? So ganon, basta ganon. Message nyo ako kung gusto nyo malaman para hindi kayo makapag-stay doon. Message nyo ako guys kung gusto nyo malaman pag pupunta ka ng Singapore, ha? Tapos ito, meron na naman guys, Cebu Pacific flight galing Taiwan, may sumingit sa pila. Ay nako, ito yung mga problema eh. Yung ang aga-aga mo, like sumunod ka sa policy, like 3 to 4 hours or 4 to 5 hours nasa airport ka na. Tapos ang mga ibang bansa kasi guys, ang Cebu Pacific dyan, nag-o-open yung mga counters 3 hours before your flight. Kasi dito sa atin, open na kahit 5 hours, 6 hours pa lang nandun ka na eh. Open yung mga counters kasi wala siyang dedicated na parang flight lang. Lahat ng flight, international, domestic, isa lang yung pila. Sa Taiwan kasi, tsaka sa ibang bansa, may dedicated talagang parang flight time yung counters na mag-o-open. So 3 hours, okay na yun. Tapos dito sa Taiwan, may nag-share na napakakapal daw ng mukha ni ate. Shout out, ayokong pakita. Basta sabi niya, around 7 AM, passengers bound for Manila, are lined up waiting for their turn at the check-in counters. Suddenly, this woman cut in line and many passengers followed her. So yon, sabi sabihin, may talagang pila, may original na pila, may sumingit, ang nangyari, nagsunuran. Pilipino talaga. Pilipino guys. Ay! Diyan yung, yan yung mga pet peeve ko guys kapag mga galing sa travel, tapos ang angas-angas ng dating, yung tititigan ka mula ulo hanggang paa. Ganoon. Yun yung, tapos o kaya during the tour, may makakasalubong kang Pilipino, tatarayan ka. Ay! Nagigigil talaga ako sa mga ganyan. Nagigigil talaga ako sa mga ganyan guys. Yung mga pet peeve ko pagdating sa travel. Tapos, yung mga yung mga sumisingit na feeling entitled, pero hindi naman siya, based sa picture, hindi naman siya PWD, kasi hindi naman siya nagpakita. Wala na naman ganun guys. Kumbaga parang sa check-in counters, meron namang separate line for PWD, pero dito kasi walang ganun. Sa Taiwan, walang ganun guys. Kumbaga parang isang line lang kayo, regardless kung PWD ka or senior. And yun yung ginagawa ng mga tao. And hindi naman siya mukhang senior. Ay, si ate. Na-embay ako bigla kay ate. So huwag niyong gawin yun guys. Nakakaasar yung ganun. Sabi naman nung nag-post, ayun, na tinarayan daw nila, may nagsabi pero dinedma daw ni ate. So shout out sa iyo ate, kung sino ka man. Ito, may share ako sa inyo guys. May nag-vent out. Sabi niya dito, yung flight niya from Taiwan to Manila was held daw. Delayed daw ng 2 hours. Tapos nag-take off na 4 to 6 babies daw yung may ingay during the flight. So ang nangyari, ang ending, yun naman, nag-vent out lang naman siya. Tapos sabi niya, we are all flying economy here. If you can't afford a priority boarding and a seat selection, then wait for your turn. Also, babies aged 2 years and below should not be allowed on airplane. What a stressful flight. So ang ending guys, binash si kuya. Which is for me din, kung ayaw mo naman may ingay, ayaw mo may makasamay na mga bata, private jet ka kuya. Kaloka ka. Ano expect mo? Tapos sabi mo pa dito na babies aged 2 years and below should not be allowed on airplane. Mag-a-adjust sa mga airplane sa inyo? Sa iyo? Kaloka ka kuya ha. Ayan, puro angry. Tingnan mo ni kuya. Jay! Yun na lang, pangalan niya, Jay! If ever guys kasi gagamit yung mga public transportation, sabihin natin pati economy class ng mga mga planes, mga airplanes, kahit sabihin natin sa bangka, sa barko, cruise, or whatsoever, basta public yan guys, huwag kayong mag-inarte, dapat open-minded kayo. Lahat ng possible na makakasabay nyo, makakasabay ninyo. Hindi kayo pwedeng mag-inarte, kasi kung gusto nyo mag-inarte, mag-private kayo, jet or business class kayo. Yun lang naman yung magiging options ninyo. Okay? Nako kuya. Huwag mo nang ulitin yan. Ay, ito pa. Related dito sa Boracay.
message nyo ako guys ha, kung gusto nyo malaman kung ano yung modus ng ano na to. Kung parang kung ano yung pangalan ng hotel na babanggitin ko. I mean, yung story na i-share ko. So, meron nagstay dito sa Boracay guys. Sabi nila na pinagbayad daw sila ng almost 19,000 just for the 19,000 pesos just for the henna stain na nakita sa kanilang kama. Okay? So, alam niyo naman guys, kahit saan, lalo sa mga beach areas or beach destination, kasama yan sa rules or sa policy ng hotel guys na room, na kapag naghenna kayo, make sure na hindi nyo ma-stain yung any of the beddings, mga unan, kasi grabe yung singil, yung magiging charge ninyo kasi mahirap siyang tanggalin. Pero ang pinagtataka daw ng sender ng nag-post is may henna tattoo nga naman talaga sila. Pero pinagtataka nila bakit yung stain nandun sa nakita dun sa kama is sobrang luma na. As in, parang hindi galing sa kanila. Which is, possible nga daw, modus ng hotel. Ayun. So, ito. Hindi lang sa henna, guys. If ever na may mga rules yung mga hotel. Kasi, based dun sa nakikita ko, parang hindi siya masyadong kilala. Pero Boracay, Cameroon. Yung pangalan. So, sabi niya dito, ang pinagtataka daw niya, bakit yung kwarto lang nila ang mayroon, pero yung kabilang kwarto na may henna, so, grupo to, wala namang henna stain sa bed sheets. Saka araw-araw po kami nagpapalinis. Sigurado naman po akong nakikita yun ng mga housekeeping. Bakit po hindi nila sinabi agad sa amin kung kailan po mag-check out? Saka lang sinabi na mayroong henna stain. Which is kasi, malalaman mong modus yan, lalo na kung alam na alam nila. Kunyari, tago yung beddings, diba? Tapos alam na alam nila agad kung nasan yung henna stains modus. So, marami akong nakitang comment, nabasa na comments, and parang possible nga daw modus siya ng hotel. So, yun. Iwas para walang mangyari, lalo yung mga non-smoking room talaga guys. Grabe yun kapag nahuli kayo kasi may mga smoke detector yung karamihan sa mga rooms ng mga hotels, kaya iwas na lang kayo guys, okay? Ito pa, pinagbayad sila guys. Unang signal sa kanila 28,000 pesos. Nagkataon kasi na biglang flight na nila, pauwi na sila. Kaya ang ending, parang binigyan daw sila ng discount, umabot ng 19,000 pesos. Nagbayad sila ng walang reklamo kahit sa police or kahit sa barangay. Kasi nga, mas inuna nilang makaabot din sa flight nila pauwi ng Manila. Ako, mukhang modus nga yun talaga. Parang, alam niyo yun, sa kakanood natin ng mga K-drama, mga palabas ng mga more on, mga investigative documentary, mga ganyan na movie or series, nakakaano tayo nakakasagap tayo ng mga magagandang information ng mga ganyang hint or mga bagay-bagay. Possible, since alam nila na pauwi yung mga tao, parang kino-corner nila para magbayad. So, ganun na yung nangyari. It's a modus. Judge! So, yun. Message nyo ako, send ko sa inyo kung gusto nyo malaman para hindi kayo makapag-stay. Ito pa pala. Palagi akong merong petroleum jelly guys. Kasi pag nasa malamig tayo ng lugar, kahit nasa beach, napakagaling nito guys. Overnight mo lang ibabad yung labi mo. Kasi nagja-chop lips ako kapag malamig. Tapos dito sa dagat. And syempre hindi pwedeng mawala ang off lotion. Lalo na pag may mga kids kayong kasama ha. Regardless saan kayong bansa or saan kayong lugar pupunta, off lotion. Katulad dito, malamok. So I think that's it. I hope na enjoy niyo yung ating kwentuhan and sana may napulot kayong aral. So yun, basta at least sabi ko nga sa inyo palagi guys, kahit saan kayo magpunta, mas okay na yung may alam. And we are going to talk about as well yung mga common scams dito sa Boracay para at least aware kayo. Okay, aware kayo kung scams ba yun or hindi. Basta alam nyo guys na mayroon na kayong parang kutob sa mga nangyayari sa paligid niyo, alis na kayo. Huwag na kayo makipagtalo, huwag na kayo makipag-discussion, wala nang ganun. Alis na lang kayo, okay? We're just in time. Lalabas tayo for another vlog. And our vlog for tomorrow will be going to the beach, witnessing the golden hour here in Boracay, or sunset view here. And wait, if ever guys nalalabas kayo palagi, make sure na naka do not disturb yung mga pinto ninyo. And as much as possible, kung meron kayong mga like may iwan na gadgets like laptop, i-turn on yung music para if ever may dumadaan na tao, alam nila na may tao sa loob kasi may nakikinig ng music. Okay? Hindi ko naman kayo tinatakot. Hindi naman to like palagi nangyayari. Pero at least gumawa na lang kayo ng paraan para ma-prevent nyo yung mga ganong nangyayari sa mga kababayan natin. At hindi lang sa kababayan natin sa ibang bansa, kundi pati na rin dito sa Pilipinas, di ba? Tapos,
make sure na nakalock lahat and yung mga possible na pwedeng, ayan. Katulad nito, meron tayong bitana dito. Make sure na syempre, kahit nasa third floor tayo, si Spider-Man na yun guys. Syempre, makapasok ko si Spider-Man. Tapos yun, so pwede nyo i-check, double check, and syempre yung mga bintana, double lock palagi. Or make sure na nakalock palagi. Tapos, maglalabas kayo, lahat ng important belongings niyo like mga, sabihin natin, passport, IDs, credit cards, money, lagay nyo sa, balik nyo sa luggage nyo. Tapos videohan nyo para at least alam nyo kung ano itsura nung iniwan nyo. Kahit yung code, irabo nyo yung code, tapos kung anong sinet nyo na code na last, i-picturean nyo para syempre, alam nyo naman, pag pinilit siyang buksan, syempre hindi na nila maaalala kung ano yung code, na unang code ng luggage nyo bago nila galawin. So hindi ko naman sinasabing possible, pero may nangyayari. Meron. Okay? Kasi may nabasa na rin ako. I-share ko na lang yun sa ibang vlog natin. So for now, I think that's it. Thank you so much guys sa pagsama sa atin dito sa ating hotel tour, or sabihin natin sa accommodation tour natin at saka sa room tour. If you want to stay here guys, I booked this through Klook, and again 2,500 per night. If ever may mga kasama kayo, hati-hati kayo. So which is super nice pa rin. Tapos yung location is really easy access to the beach. Kahit na sabihin natin nasa main road lang siya. Like 2 minutes, nasa beach ka na. Okay? Tapos, yun lang. Ang pinaka-downside lang dito guys is yung internet. Ang ginawa ko na lang, again, nag-promo na lang ako sa Globe na unlimited 5G. As long as 5G yung connection mo, unlimited yun. Oh, ito yung, kaya may towel pala sa ilalim. Kasi may tulo nga talaga siya. Ayan siya, meron na siya. Ayun yung towel. Baka isipin nyo kasi, di ba, nung una ko siya nakita, nagulat lang din ako. Ayan. Tapos, wala silang kettle pala dito guys, kasi meron ng dispenser doon. May hot and cold. O, di ba? Saan pa kayo? This is Jinjiang Inn guys. Station 1, Boracay. Alright? So, if you want to book this hotel or book any hotels, tour, water activities, basta nandito kayo sa Boracay, private transfer, then you can use my promo code MarkParagasKlook for instant discount up to 5 times use per account. And you can also book this one guys sa Agoda. And finally guys, meron na tayong Agoda affiliate link. I'll post it below sa description para naman click nyo lang yan, mag-book kayo kahit anong hotel, hindi lang dito sa Boracay, pati sa iba't ibang lugar. You can use my affiliate link, gamitin nyo. So yun lang guys, and if ever may mga questions kayo regarding sa hotel na to or sa mga pagchichismisan natin, comment below or message nyo ako sa ating mga social media account. And syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit mo na yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment, and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow!